Hi, Wen. Hi, Chard. Oh, Everyone, hi energy. friends. Exciting. Hello, everyone. Hello. Ayun, teka Wow. lang. Oh, grabe yung energy, Ate Wen, no? Sandali. nakamit ka ata. Ayan. Sabi ko, good evening, Vibrant Fritz. Bye. Ay, so kung vibrant si Fritz, ano po ako? Tayo color grade. Ayusin yung filter niya. Charot. Hindi kasi tayo bumili iPad Yun. Chard. Huy. Good evening, everyone. Welcome again to another episode of Books and Chicas. One for the Books live interview together with Book Chicas PH and Books from Us. I am Fritz and with me are... Ako na. Wend. Oh, Nagkatinginan pa kami ni Chard. at least. And I'm Richard. Hi guys! So excited ba kayo? Excited na kayo? Ako very. Handa na ba Ever kayo? since the world of Dreams. For Handa sure, na ba baka kayo? nila yan. Oo nga. Since MIBF yung parang grabe yung ano. Oh, grabe. Ako, grabe ang Nagkagulo. pagkakala ko sa libro na to. Excited ako kasi yung book, the copy that I have of this best-selling novel of our special guest for tonight is a gift from a friend. So, kasi, di ba, naubusan nga ng copy during MIBF last Mm. year. So, ayun.
nagkandara pang everyone to get a copy. And then, nagkaroon saan ba to na-available online? Sa Shopee. Uy, nag-promote tayo ng Orange app. Dapat Yes, orange so ang ang gamitin natin na word. Orange app. Ganun. So yeah, super excited for tonight. And na makachika si ano, Si i-mention ko na ano? ba? Maybe let's wait for a while, for a few Let's minutes. wait a while. Charot. Let's wait a while. So, ano lang, for everyone who are here tonight joining us, if you have questions sa ating special guest, just comment sa ating comment section, and then yun, itatanong natin yan later sa ating guest for tonight. Grabe yung thrill. At ka ba? Handa na. Excited na actually. So parang gusto ko lang maging audience. Pwede audience na lang tonight. Diyan na Sayang naman kayo. yung opportunity na makakapagtanong tayo. Correct. Actually, wait, pinawisan ako. Parang napaka-HD ng pawis ko ngayon. Sa susunod pala, Sayang. dapat mas okay pala pag ibang device, pag hindi naka-laptop, mas malinaw. Oh. Mm. So, invest na guys dyan. Wait, Sir Milo Galang is joining us tonight. Actually, we're having a book tour sa book niya na Contract Killer Kina. So, hi sir! Thank you for joining us. Good evening Yun. po, sir. Nasaan na bang ating mga book chikas family? Are you there? Pakigalaw ng baso. So maybe I'll start with introducing our guests na. Yes, yes. Yeah, okay. So, our special guest for tonight. Good evening again to everyone. We welcome Sir Wincy Ong. He is the best-selling author of The Indio and the Impaler. His other works include Tales for a Rainy Season, Butiking Pasay, and his upcoming horror collection, Ginoong Kangkong and Other Stories. Uy, interesting. His work blends horror, na-conscious ako. Satire. Oh my God. And speculative fiction. He lives in Quezon City. So, Wincy Ong writes stories where the familiar turns strange. His debut collection, Tales for a Rainy Season, reimagines Filipino life through urban horror, blending social realism with the uncanny. His forthcoming work, Ginoong Kangkong and Other Stories, expands this world with more surreal tales. Wow. So everyone, let us welcome our special guest, Sir Wincy Ong. Hi, sir. Thank Hello, you thanks so Hi. for having much for me. joining us tonight. Welcome po. Good Hello. evening po. Hello. Yes. So parang Thank you. It's an pati yung honor to be background ni here. Sir Wincy na Salamat. may tawag Atmospheric nito, may siya. atmosphere. Nasa Dark. ano ko, may Dark. katabi akong fireplace. Uy, Ah, oh, apaka-cozy. bongga. It's giving. Lazada lang You yung know? fireplace ko. Bumibili sa Lazada yung fireplace. Yes, excited ka ba, sir? Yes, very excited. Ang ganda pala ng mga questions niyo. Salamat. Ay, Oh, na-tense kami doon. Saka nag-homework Na-conscious ako. Ayan, bigla. sinulat ko yung mga sagot ko. Oh. Okay, wow. prepared. Handang-handa. Prepared. Mukhang Sige. marami tayong pag-uusapan tonight. Oo. Oo nga. So, alam mo, minsan, no, it's a 1 hour live interview with Sir Wincy Ong. But of course, guys, if you have questions, we'll entertain them sa laway and hinga namin. Hininga. So, let's start with the first question siguro, sir. Kasi para let's keep the Game. moving. So, my first question is, what ignited your love for writing and who were your literary influences growing up? Yon, sige. Exciting. I love the question, by the way. So, first things first, I want to say na I love reading a lot. I really love reading. From when I was a kid until now, reading is my, hindi hobby. I wouldn't call it a hobby. Parang ano na eh, naka-ingrained na sa akin eh. So I grew up in a household where yung dad ko is a big reader, a voracious reader. So parang nakuha ko sa kanya yon. And now I read everything from
including cookbooks, self-help books, science books, travel essays. So, yung sinusulat ko na mga genre, that's just some of the stuff I read. Marami talaga akong binabasa. Pero sorry, the question is, what ignited your love for writing? I think it's reading talaga. Parang totoo yung sinasabi nila na parang, well, I'm not saying all readers are writers and you don't have to be naman. Nainggit nga ako dun sa mga yung mga readers na talagang ayaw nila magsulat, gusto lang nila magbasa. Ang saya rin nun actually. And may mga points in my life na ayoko magsulat, gusto ko lang magbasa. Masaya rin yun. Pero yun, to answer your question, ang weird na may nag-describe ng The Indio and The Impaler na it's 3 genres. It's humor, it's history, and horror. Parang 3 letter H. And strangely, nagsimula ako dun talaga. Dun sa 3 yon. So una, I was born in 1982. Ang uso na binibenta sa National Bookstore, mga joke books for kids. So, I know a lot of... Sabihin niyo lang kung madaldal ako masyado. Hindi. So, ang weird na ang daming... When you're a kid, di ba palagi nagsisimula sa kadalasan na fairy tales or children's books. Ako nagsimula ako sa joke books. So, from there, uso talaga yung joke books nung siguro mid-80s, late 80s. So, sa kakabasa ko, I wanted to learn how to write a joke. Tapos, from there, I learned puns. And yung mga pan-joke sa pambata. Knock, knock, who's there, ganun. Pero, what joke books taught me was sentence construction. Na importante pala in joke writing, in writing a joke is yung flow ng words and yung paano mo gagamitin itong sentence ito para mag-land yung punchline. Tapos yun, from there, na-obsess ako with kung ibahin ko pala yung sentence construction, mas matatawa sila. Parang ganon. So, ang weird, parang joke books yung pinanggalingan ko ng how I want, yun yung nag-inspire sa akin to be a writer actually. Weird, no? Joke book. So, from there, Mad Magazine and Crack Magazine, na-obsess ako with that. And I was only in my class as the one who knew a lot of jokes. Ayun. Kung may questions na kayo, bato lang kayo and sabihin nyo lang sa akin kung madaldal ako. Pero Sir No, Vince, sir, go ahead. ayan, sige, magtatanong na ako Go. agad. May kasunod na agad na tanong. Kailan yung parang, yung turning point ba? Yung parang, okay, ready na akong magsulat ng novel ko, ganun. Ayun, matagal pa yon actually. Kasi yung writing a novel, ibang-iba talaga Parang, ang weird, I was just on the phone kanina with the novelist, Sarge Lacuesta. Actually, sa Philippines daw ngayon, wala masyadong novelists. Konti lang. A lot are short story writers. Especially in the horror genre. In the Philippine horror genre. I think, like, my good friend si Yvette Tan. You know Yvette Tan? Yes. Yun, hindi siya, hindi pala siya novelist, si Yvette. More of short stories. Yung novels, actually, weird, kukwento ko mamaya, na na lang ako, na I decided I'll write a novel after a short story collection was rejected by Summit, actually. I see. So, parang pa to? Kailan ba nag-start si The Indio and The Impaler na isulat mo? 2023. Oh, okay. Tapos na siya 2025. Okay. So, that leads me to my next question. Kasi di ba sige po. Sorry, ano ko lang yung mga, kasi hindi ko nasagot yung sorry. Ano yung question na isa? Who were your literary influences growing up? So, sorry. Yun, aside from humor, I also loved history, especially weird history. So, yung mga trivia books dati na binibenta. I was obsessed with Ripley's Believe It or Not. And may museum dun dati nung 90s dito sa isang mall sa may Pasig. Ripley's Believe It or Not Museum in Shangri-La. I don't know if familiar kayo. So, that was part of my childhood. And from there, I fell in love with history,
most importantly, Victorian London history. So, Sherlock Holmes, etc. Tapos, ewan ko, ito, definitely, baka hindi nyo naabutan to. Growing up, nagkaroon din ng Tagalized anime ng mga European classics. So, Princess Sarah, A Dog of Flanders, Sedi ang Munting Prinsesa. Ang weird actually, hindi ko to sinasabi sa interviews. First time ko lang sinasabi. Yung The Indio and the Impaler is actually pretty much inspired by Tagalized anime. Yung maiiyak ka. Because ang dami rin nagsabi sa akin na readers na aside from it being a horror novel, parang nakakaiyak raw yung novel. So, yun, I got that from, yun na nga exactly yung, ang tawag sa kanya, Nippon Animation, yung mga Tagalized anime. Yun. So, and also, lastly, horror. Mahilig pa ako mula nung bata ko. Anything with a ghost, with a monster, serial killer, babasahin ko. Tapos yun, I grew up on Ghostbusters. So, I was obsessed with the supernatural. Tapos, yun, it led to my reading of Edgar Allan Poe, Stephen King, and our very own, my favorite horror writer in the Philippines, Tony Perez, R.I.P. Tapos yun, but if you wanna ask me who's my main literary inspiration, it's Nick Joaquin. I see. Ayun, sorry, ang daldal ko. Go. Kayo ano. Okay lang, mas nag-enjoy kami pag madaldal yung kausap po namin. Mas mahirap kung tahimik ka, no? Oo, saka mas maganda yung para tuloy-tuloy yung usapan. So, question number 2, kamay sa Oh. dibdib, charot. So, di ba po si The Indio and the Impaler is a reimagining of Dr. Jose Rizal meeting Dracula. So, parang nung binabasa ko siya, more on sa story siya ni Dr. Jose Rizal eh. So, ang tanong ko po, how did this meeting come to life? Ano po ba yung naisip nyo? Bakit napili nyo na si Jose Rizal and si Dracula? Kasi kung mga normal or siguro usually ang may isip ng iba, bakit hindi ang gawin natin si Dracula and yung mga yung mga aswang ng Pilipinas, gano'n. Pero kayo po, ang naisip nyo ay si Dr. Jose Rizal. So, paano nyo po silang dalawa? Paano na silang dalawa yung napili nyo? Gano'n. Uy, ganda. Actually, ito, sige. Yung book na yung novel na yan is actually a sequel to a short story. So, hindi alam ng marami. May nauna na short story. It was called The Ophthalmologist Case. So, it was a short story that came with my first collection, Tales for a Rainy Season. So, check it out on the internet and sa Amazon. Out of print siya ngayon na sold out na yung stocks ko. So the story went the Ophthalmologist Case. It's Sherlock Holmes meets yes, nasa end ng book. Yan yung umpisa. Oo. Ewan ko kung nabasa nyo yan. So yung una is Sherlock Holmes meets Dr. Jose Rizal during the Jack the Ripper murders. Ayun. So, kung hindi kayo familiar with the story, nung mga pandemic times, 2020, 6 years ago, nag-viral yan actually. Nagulat ako na nag-viral siya sa internet na I published it on my own. As in, sa una sa Amazon Kindle, tapos sa self-published lang. I distributed it through Comiket. So Sherlock Holmes versus Rizal to. Nag-ano talaga sila, parang battle of wits, ganon. Patalinuhan. Oo, patalinuhan. So naisip ko noon parang nagbasa ako ng Ambit Ocampo. Nagbabasa ba kayo ng Ambit Ocampo? Ako hindi pa. Hindi pa. Alam ko nabasa kayo. So yun, may article si Ambit Ocampo na Jose Rizal could be Jack the Ripper. So nagulat ako noon na parang, wow, bakit wala pang gumagawa ba't hindi pa ginagawa tong short story? And yun, nahulog ako sa research. Grabe pala na yung coincidences nandun talaga na Jose Rizal was in London in 1883 yata. Tapos, that was the start of the Jack the Ripper murders. And then when he left, that was the end of the Jack the Ripper murders. Tapos, marami pang ang tindi ng research. There's this, may papers na about
sinulat nila lahat nung pwedeng maging, kumbaga parang NBI ng Victorian London before. May kinumpile silang ledger na naglalaman ng lahat nung pwedeng suspects na si Jack the Ripper. Nandun si Rizal talaga. Tapos may poems din na poets. Nabulol ako. May poets din na pinag-aralan yung mga yung mga ano ba, notes na iniiwan ni Jack the Ripper dun sa sa mga corpses. Nagma-match yung iambic pentameter, yung metro nung nung poems dun sa writings ni Rizal. So sabi ko, wow! Ang ano naman ito, gusto kong gawin tong ano. Tapos from there, sino yung detective kung si Rizal yung suspect? Hindi naman pwedeng si Rizal yung detective. So naisip ko, what if si Sherlock Holmes? Tapos yun, naisip ko, Sherlock Holmes versus Rizal, parang ang dali nung dichotomy niya na parang maliit tsaka matangkad, 'di ba? Pango tsaka matangos yung ilong, tapos kayumanggi tsaka maputi, tapos pero pareho silang matalino. Ayun, so yun, nagulat ako. There was one slow news day during COVID era. Pinick up nung news. Nagulat ako, like ABS-CBN, GMA, CNN, lahat, Rappler. Parang nagulat ako na parang, nag-viral to. So, tapos yun, from there, na-sold out yung book ko until wala na akong hindi ko na kayang i-print siya for the demand. Grabe yung demand. So, napunta pa ako sa Manila International Book Festival. May lumapit sa akin na sabi niya, may sequel pa ba tong Sherlock Holmes versus Rizal? Sabi niya, gusto ko yung Rizal mo. Nagulat nga ako, parang ayaw, yung Rizal ko yung gusto mo, ayaw mo yung Sherlock Holmes. Nagbiroan kami. Sabi niya, gusto ko ng sequel para nabitin ako. Tapos sabi ko, hindi ba okay na, yan na yon, nabitin ka, parang gano'n. Sabi niya, hindi, gusto ko ng novel. Sabi ko, pag-iisipan ko. Tapos sabi ng reader, kung hindi raw ako gumawa ng sequel, magbabad reviews daw siya sa book ko. Tapos kung gumawa raw ako ng sequel, bibili raw siya ng 20 books, tapos ibibigay niya sa mga friends. Sabi ko, sige game, challenge accepted. Tapos umuwi ako, sabi ko, naku, paano ko, how do I top that Sherlock Holmes versus Sherlock Holmes versus Rizal? Kasi I was happy with the story, tapos nag-viral naman. So, iniisip ko, sinong pwede? Tapos yun, sa akin, Dracula. Sabi ko, uy, parang, nga, no, mas matalino pa yun kay Sherlock Holmes, no? And mas nakakatakot pa. So sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, anong date, tiningnan ko, anong date yung nangyari yung events ng Dracula. So chinek ko, 1892 to 1893. Yung Dracula kasi maraming letters na epistolary novel siya. So, 1892 to 1893, sabi ko, ito na. Kinakabahan ako, i-google ko. Anong nangyayari sa buhay ni Rizal nung around the same time na Dracula. Tapos yung kinakabahan ako. Dapat hindi pa siya patay kasi wala na yung story ko. Tapos yun, sinearch ko, oh my God, nasa dapitan siya. Sa pool, sabi ko, oh my God, I have something here. Tapos, kinabahan na ako, okay, Rizal is in dapitan na tapos yung Dracula. Tapos, tinignan ko yung end ng Dracula. Ano nangyari kay Dracula sa end ng novel? Sumakay siya ng ship. Sabi ko, parang I'm connecting the dots here. Tapos, saan pumunta si Dracula? Nag-research, outside the novel na to, parang yung mga readers, yung mga fans ng Dracula, nangyari kasi kay Dracula at the end of the novel, natalo siya kay Van Helsing, sira-sira na yung katawan niya. Tapos, kumuha siya ng kabaong, linagyan niya ng soil yung katawan niya na sira. Tapos, nag-sail siya to Asia. Sabi ko, oh my God! Tapos, nag-research ako sa Dapitan. Dapitan was a shipyard. So, ayun, from there, okay, parang ang dali na nito sulat, Oh, yeah, exactly. Ganun. Connecting the dots. Connecting the dots. Pinerte ako. Ang And then galing. from there, nagbasa ako ng about the Pitan and paano papasok si Dracula ron. And there, ayun.
parang hindi naman cliche yung the story wrote itself kasi ang dami ko talagang fixes na ginawa, ang dami ko pang ginawang mga adjustments. Pero there, yung ano talaga, nagkasunod-sunod yung events and then wow, ang exciting nito isulat. Uy, grabe, ang ganda pala ng backstory niya. Oo. Kaya nga, na-excited din ako. All this Grabe time, yung akala ko backstory. very random ideas lang, gano'n. Although I heard na parang ano siya, 'di ba? Yung si Indio and Impaler is the sequel doon sa story nga with Yes. Sherlock Holmes. Yun lang yung alam ko, pero with regards to how it got there, how you made the story, grabe. Pero sir, mag-release ka nga ng book 1. I-print ka. Book 1, Mag-reprint ka, prequel? sir. Yeah. Yung prequel, yes, yung prequel. Hindi mo yung With prequel yung Sherlock. Sherlock Parang Holmes na? nagkaano ako, na-curious ako doon. Amazing. Ang ganda. 'Di ba? Parang gusto ko lang makinig kay Sir Wincy doon. Oo. Hindi, pero sige, kwento pa ako. So yon, sinulat ko yung Dracula versus Rizal. I submitted it to Summit. Yung unang ginawa ko, it's called Dapitan by Night. Tapos, my late wife read it. Sabi niya na parang, teka, parang ano, yung story kasi, it's up until yung hindi naman linoko, parang dinoktor ni Rizal yung contract na yung bahay ni Dracula sa pangalan niya na. So, hindi makapasok si Dracula dun sa bahay niya. Kasi pagmamayari na siya ni Rizal. Yun, after that, parang nag-shake hand sila, umalis na si Dracula. Sabi nung Summit, parang, ang ganda ng premise, pero parang ang baduy nung ending. So, my late wife also said na parang, rineject nung Summit yung collection ko ng short stories. Sabi nila na, pwede bang gawin mong whole novel yung Dapitan by Night? And think of a new title kasi tunog raw, parang pang porn yung Dapitan by Night. Ako talaga una tumawa, no? Oo. Dapitan by Night, pang porn daw. Sabi ko, oo nga, no? Akala ko nakakatakot kasi di ba Manila by Night. Kasi ito, Dapitan by Night. So, sabi, isip ka pa ng ibang title. So, I was brainstorming with my late wife nga. Sabi niya na, naisip ko, dapat yung title na isang snap lang na ganun, gets mo na Rizal versus Dracula. So, brainstorm kami ng wife ko. Sabi niya na, what about The Indio and the Immortal? Sabi ko, uy, maganda yon. So, tinext ko si Leo Mangubat, editor ng Summit. Sabi niya, uy, maganda, letter I and I. Tapos yung yung end, gawin nating ampersand para mukhang Sherlock Holmes, di ba? Mukhang British. Tapos parang sabi namin ng wife ko, parang may mali eh. Bakit? Ano yung mali dito? Sabi niya palitan mo yung immortal kasi parang passive eh. Parang walang action eh. Passive noun, di ba? Parang, ano ngayon ko immortal ka? Tapos isip pa ako ng ibang I. Tapos yun, naisip ko. Kasi Dracula is based on Vlad the Impaler. So, what about Indio and the Impaler? Ayun, nag-light up yung eyes ng wife ko, sabi niya. Message mo na yung Summit. Yun. Ako pa gagawa ng graphic designer kasi tsaka artist yung wife ko noon. Ako na yung gagawa ng studies. Ayun, sinend ko yung title, The Indio and the Impaler sa Summit. Sabi, naku, yan na yun. Yan na yun, pang-title pa lang. The Indio and the Impaler. So, true enough, with all the, nagulat ako with what happened. Parang it's a bestseller now. I talked to National Bookstore, fully booked, mga bookseller. Sabi nila, ang dari raw ibenta nung title na The Indio and the Impaler. Parang intriguing na kaagad. And at the same time, parang, yun na yung, yun ang story. Yung, gets mo na sa title pa lang na The Indio and the Impaler. Parang, hala, si Rizal na versus Dracula nga. Yung, andali nung recall, andali nung, kahit wala yung cover ni Ian Santamaria, isulat mo lang raw sa papel na
the India, the Impaler, parang, hala, may something dito, parang gano'n. So, yun, ano talaga accident? Tapos dumagdag pa yung art ni Sir Ian. Oo, Correct. yan, grabe. So, talagang Sobrang as in. buenas. Wow! Yeah, tapos yung art, Oo. Oo. mga cover arts pa. Iba, Actually, mas diba? maganda yung art kesa sa story, no? Uy, hindi Ay? No, Hindi. of course not. Hindi ba? Yun yung ginojoke ko kay Ian. Sabi ko, Ian, kasalanan mo to. Hindi ako. Actually, di ba Fritz, Ate Wen, yan yung title din talaga yung nakapag-hook sa atin. Tapos Oo, dumagdag oo. yung art. And then after we read it, ay, ang ganda din ng storya. Kasi it's set in the real world. Tapos may fantastical elements. Tapos ang ganda ng social commentary. So my question, Sir Wincy, is, wow, nakapag-segue. Yun na pala yun. So how do these elements influence the stories that you write? Ay, yung social realism ba? Yes po. Maganda kasi yung very apt yung social issues of that time and it's also applicable to this time. Oo. Ay, hindi, sige, ito, in relation to that, ano yung, ginawa ko na siyang novel, tinanong ako to answer your question, tinanong ako ng editor ko, si Leo Mangubat, how do you make it? May problema tayo, sabi niya. May problema tayong nadidetect ko. Sabi niya, okay, sabi ko pala, sorry. So, ano yung problema? Alam mo ba yung book na Abraham Lincoln Vampire Slayer? Sabi ko, oh my God, oo nga. Oh. Historical figure and vampires. So, ang notes lang sa akin ng editor, I trust na kaya naman tong ikwento, pero nako, yan yung babato sa atin ng mga reading groups or ng mga critics. It's a magiging siya, parang copycat lang ng Abraham Lincoln Vampire Slayer. So sabi ko, sige, I'll figure it out. Give me 4 days. Give me a week. Tapos I'll think of something. So yon, kaya naging ganun yung book na parang, ang weird Sorry, tanong ko lang guys, medyo malapit ba yung vibe sa inyo dun sa Abraham Lincoln? Di kasi ako familiar about it. Yung story with... So, no, it's a refreshing story for me, yung the you and the Impaler. Ako naman, may nabasa na kasi ako before na reimagining or Dracula-inspired yung A Dowry of Blood. So, for me, may siya naman, may resemblance kasi doon sa A Dowry of Blood, parang din kasi doon parang na-in love din si Dracula sa same-sex, ganyan. So, kahit paano, sila parang, okay, baka at some point in his life talaga ganun. Parang may ganung vibe siya sa akin. Di yun, sige, pag-usapan rin natin na LGBTQ book siya. Anyway, so yun, at tinanong ko, what if we make it a book about metafiction? So, a book about, yung sinusuot ko siya, naging iba siya. Hindi siya in the usual celebrity deathmatch lang ni Rizal at Dracula. Parang, ang weird nga yung structure ng novel, di ba? Parang, prinamis na nung cover, tsaka nung title na it's Rizal versus Dracula. Pero ang haba yung before yung battle nila na sobrang bloody. Parang ang daming nangyari na hindi related dun sa away nila. Na parang, kaya nga, yung early review, sinabi niya, parang, anong book to? Parang, kung binabasa mo raw siya, parang, nag-transform siya into so many genres. Na nagsimula siya as a detective story, di ba? Tapos, pagkatapos nun, parang naging, yung Fahrenheit 451 na, yung sinusunog yung mga libro. Tapos, naging love story. Tapos, basta palipat-lipat siya ng genres until yung prinamis ng book na sa end. It's a battle between, So yun, the book central theme became language. The power of language, the power of story, how language is magic, and it all fit because Rizal is one of the greatest linguists ever. So pansinin niyo, yung naging central theme is language.
'Di ba parang ginamit niya yung language kasi ang bilis niya ang bilis ng utak ni Rizal na parang give me three days, I can learn any language. Parang gano'n. So, pinag-aralan niya yung magic in 3 days, di ba? Tapos, ang weird, hindi na rin siya, ang weird si Sherlock Holmes nandyan din sa book na yan. So, if napanood niyo yung League of Extraordinary Gentlemen or yung nabasa niyo yung comics yan, mas closer doon kaysa sa Abraham Lincoln, The Vampire Slayer. Tapos ang weird, di ba? Ang daming cameos dyan na hindi mo aakalain. So, spoiler alert. Totoo. Nandyan si Ninoy Aquino, nandyan si Duterte, nandyan si... Hindi, totoo, di ba? Nandyan si Ninoy, lahat na ang weird na parang the book as I wrote it, parang it got weirder and weirder until hindi na talaga, it's not just a book about Rizal versus Dracula anymore. Ang daming, parang chop suey na siya na ang daming nangyayari inside. Pero Stories. sige. Pero Sir Vinci, Ay, sorry. Yeah. before this book ba, madami ka na ding nabasang books about kay Jose Rizal? Not a lot actually. As in, good question kasi nagbasa ako ng maraming Jose Rizal nung kailangan ko nang isulat siya. Okay. Kasi Hindi ko kasi favorite si Rizal eh. Ang favorite ko si Bini eh. Oh, I see. Hindi ako Rizal fan eh. Parang kuha-kuha yung, kumbaga yung kwento sa history na kung gaano katalino si Rizal, ganun. Parang Actually, siya dun sa book. Actually, funny, yun rin yung sinabi ko sa editor ko na, uy, pwede ba ang gusto kong gawin dito, yung Rizal, tsaka Dracula, yung mga stuff na hindi natin alam masyado sa kanila. Yun yung ipapasok ko sa book. Kasi, ang cliche na nung for Rizal, di ba, ang cliche na nung matalino siya, magaling siya magsulat. So, linagay ko dyan lahat nung hindi natin alam about, hindi naman lahat, most ng hindi natin alam kay Rizal na may sequence siya dyan na ang galing niya palang mamaril, di ba? Yung hindi siya nasa siya, parang naka-house arrest siya, di ba? Or parang exile Yes. siya, yung part pala nun is hindi siya pwedeng he cannot own firearms. He cannot own a gun. Tapos yung binigay sa kanya yung baril nung Guardia Civil. Oh my God. Tapos binaril niya si Dracula sa tuhod. Parang siya lang yung nakabaril kay Dracula. Parang, wow, parang yung sinusulat ko yun, parang, hindi natin to alam kay Rizal na ang galing niya pala mamaril. Tapos, hindi rin natin alam na spy siya. There was that, I think the title was The Spy, di ba? Parang, may tinutulungan siyang spy network sa Dapitan. Saka yung Rizal as a human being, kasi nga, yung katulad nung sabi mo kanina, parang ang lagi lang natin nababasa sa history, yung talino niya, kung gano'n siya katalino, ano yung mga ginawa niya, pero yung kung paano siya bilang tao, paano siya makisalamuha sa mga tao dito sa book. So, parang iyon yung side ni Jose Rizal na hindi natin na-explore before sa school, ganun. Oo. Actually, actually kung sometimes binabasa ko ulit siya for review. Naasar ako kay Rizal dito minsan eh. Nakakaasar siya actually, no? Hindi siya yung lovable naman siya pero yung ang yabang niya and annoying siya actually. Actually mas tatanungin niyo ako, mas gusto ko si Dracula dito kaysa kay Rizal eh. Parang yun na nga yung ginawa ko na parang what if mas lovable si Dracula? Kasi palagi na lang nakakatakot siya. Tapos si Rizal yung gawin nating medyo annoying. Sobrang naasar ako kay Rizal yung chapter na The Prostitute, yung minamasahe niya yung prostitute. Parang yung capable siya gumawa ng kindness, pero gwapong-gwapo siya sa sarili niya habang gumagawa siya ng acts of kindness. Parang, it's very him, di ba? Parang, medyo yuck. Piling matangkad. Oo, exactly. Ayun, Marami na daw spoilers. Sorry. speaking of which, yung pandak siya, yun rin yung gusto ko rin na sobrang insecure niya sa height niya. Kaya yung the penultimate chapter, ang title is The Colossus of Dapitan, di ba? Colossus means giant di ba? Mm-mm.
So yun, parang nung may mga readers na nagsabi sa akin yung binabasa nila, hala yung title parang ano to, The Colossus of the Pitan. Ang alam natin na matangkad si Dracula, hindi si Rizal. So yun. So yun yung parang pun, ano rin siya, joke din siya na the Colossus of the Pitan is actually a really small person. The giant of the Pitan is 4'11". Sorry ang daldal ko, guys. Wait, natutuwa ako sa chika ni Sir Wincy. Hindi, sige, go. So, Tanong niyo lang yun. sa akin. Let's check the comment section kasi Sige. dami na din comments nila. So, we have a question here from Nathan Escudero. Question for Sir Wincy Ong, Twilight Zone or Alfred Hitchcock Presents? Oh, hindi ko familiar nito. Oh. Those are TV shows from the 1950s and 60s, actually. So, napanood mo to, sir? Na-familiar ka sa kanila? oo. Actually, a lot Pero of... 1980 kasi sabi ni Sir Wincy. Meron din noong 1980s na revival ng Twilight Zone. Mm-mm. Pero yes, strangely for The Indio and the Impaler, mas Alfred Hitchcock Presents yung inspiration ko. Kasi yung Alfred Hitchcock Presents is a true crime show. Weird crime show. Parang may plot twist sa uli, pero usually crime. Hindi siya supernatural. So usually, ang daming chapters dito sa book na to na very much inspired by Alfred Hitchcock Presents. Like yung The Houdini of Bacolod. Yung yung papasok sila sa bahay ni Dracula, kumuha sila ng akyat bahay. So yan, to answer, Alfred Hitchcock Presents for this book. Pero I am a big, massive fan of the Twilight Zone. Oh, yun. So, ito from Aaron Palso. When you write in historical fiction genre, gaano katotoo na dapat in a nerd level ka sa history? Medyo naive question pero I'm curious anong level ng awareness at knowledge ang kailangan mo to write such. Aha. Actually, ang weird. Thank you for telling me that. Nung umpisa, super nerd. As in, kasi ang dami rin nagsabi sa akin na some readers pala Reddit tries na. Nagulat ako. Ang dami raw kasi nangyayari per page. And yes, siksik yung laman with like historical trivia. Nung una, ang dami kong talagang down to the mga sapatos noon, ano yung pabango. Like yung for di ba, for what's this? Pangalan nung na Jesuit. Father Susa. Si Father Susa, di ba, may gumagawa siya ng sabon na amoy ano ba yun, nalimutan ko. Moringa or something. Basta yun. Ayun, research ko talaga ano yung sabon na yun. Ganong level. Tapos until nung end na parang, ang dami na nitong historically accurate chapters. Sige, bahala na. Anong pumasok sa utak ko? Kasi parang nagawa ko na yung homework. There was this one, yung nag-drug si Rizal na marami, di ba? Parang para matulog yung brain niya. What's this? Naging tabon man siya. Tapos, nakakita siya ng mga quote-unquote dinosaurs na Pilipino, di ba? A dinosaur sa pre-colonial Philippines. Yung may isang reader na nagsabi sa akin, Sir, mali. Yung tabon man, na-discover siya, 1914 yata. Si Rizal is, nangyari yung 1893 eh. Tapos sinabi ko, nakabother ba sa'yo na yung factual error na yon or historical error? Sabi, hindi naman, sir. Sabi ko, okay. So, Kebs na. Hindi, kasi parang, ang importante yung engage kaya sa story eh. Hindi naman, ang ganda nung sinabi ni Ambeth Ocampo na drama over dissertation. Na parang mas importante na hooked ka dun sa story. Kahit let's say may reference ka na 5 years nangyari after 1893. Kung makakatulong yun dun sa drama, sa tension, sa suspense, isama mo na, okay lang yun. Your readers will forgive you pala. True. Fiction naman eh. Pero not too much naman. Not too much. Yeah. Sakto lang.
Yes, ayun. Okay, so from Thames and Tetol, members namin sa Bookchikas. Oh, Hello. ayun, marami ng ano sir, oh, nagre-request ng unang book daw. Plus Tinusto. one sa release. Oo, yung si Witcher Luck. Oh, 'di ba? Kasi nagchika ka kasi kanina about the story. So, ayun. Ting! Ay, sorry, We want that copy. First book. I think it's for a rainy season. Yun pala yun. Ayun ba yun Mm. yung title niya, sir? With Tales for a Sherlock. rainy. Yun pala. Pero But guys, if you is the copy available? wala pa eh. Pero yon sa mga publishers na nakikinig rito, kung interested sila. Pero I am working on it. Paging. Yes. Oo. Paging Avenida, paging UP Press, Anvil. Pero short stories siya, yung first book ko, hindi siya novel. Mm. Mm. Hmm. Sige, Okay. So, ginigisa na yan, ginigisa na. so eto, from Tetol again, iba po yung themes ng Abraham Lincoln kasi more western siya. Tapos more like personal battle ni Abraham. Mas relatable for us yung The Indio and the Impaler. Mas socially realistic siya for our setting. Plus, si Rizal pa ang bida. Oh, yun. The version of Rizal that we never knew. From Jen, Vanity is here with Rizal. And then, again, from Aaron, it takes a different skill din para mag-decide anong bahagi ng kasaysayan ang babaliin mo para gawing total fiction. Salute to Sir Wincy. Ay, thank you. Oh, On that kasi, yung nakita ko na yung dapitan, sabi ko, uy, parang interesting to kasi hindi siya wartime. Hindi siya wartime, tsaka hindi rin siya very quiet siya, yung era na yun ni Rizal. Pero, ang ganda rin kasi 6 months to go, babarilin na siya. Pero yung dapitan, that was the height of Rizal's powers, na parang in dapitan, naging siya, parang super Rizal, parang ganon. Na, hindi na ako pwede mag-publish ng book at tinan niyo yung mga kaya ko pa. So, naging architect siya, naging athlete, naging teacher. Kumbaga parang yung dapitan is Rizal, the Wakanda of Rizal, parang ganon. So, ang interesting na nasakto na dun napili ni Dracula magstay to study the black arts. Ayun pa pala. Tiningnan ko yung pumunta ako sa Google Maps, tiningnan ko yung dapitan, sabi ko, bakit pupunta si Dracula sa dapitan of all places? Tapos, nakita ko sa map, sakto na naman to, kinikilabutan ako. Yung dapitan, just a small body of water away is Siquijor. Sabi ko, oh my God. By boat, pwedeng pumunta sa Siquijor. So, yun. So, do the math. Parang yun. Something with the soil. Parang yung mga ganyang connect the dots, mapapaisip ka talaga, hala, baka totoong nangyari yung kay Dracula. Pwede rin. Pwede. Oo. Kasi maganda, hindi rin natin alam na documented ba yun. Ang pangit ng documentation nun eh. di ba, all we know, nasa parang bahay kubo lang ba si Rizal sa Dapita. So, parang quiet lang talaga. Then, ayun, andito yung action pala sa The Indio and the Impaler. Oo. Or Ang galing. sinunog ng mga Kastila, para hindi malaman na Oh, why not? why not? Oo. Ayun. So speaking of, kasi sir, maraming scenes dito sa story. It's like a story with stories within a story. So, yung tanong ko next is, ano yung multo mo? Wow, multo. Which scenes or ideas that you cut do you still think about? So, marami ba? Or have you decided na ito na yun? Or may ina-add ka pa? May tinanggal ka from the story? Yun, ito sakto yung tanong nyo. Kasi since maganda yung sales nung Indio and the Impaler, tapos may mga typos pa rin na nahanap yung editor. So sige, titiis ko na. Posible magkaroon ng second edition na yung book. Possible. With, Ang ibig sabihin ng second anong edition, difference? well, may more editors, mas matagal. Kasi minadali namin to for MIBF eh. So, may ibang mga lumusot na na plot points, may ibang lumusot na historical inaccuracies, may typos.
Yung second edition, parang in publishing, parang sabi ng editor tsaka ng writer, uy, hindi natin nakita tong mga to, tapos ano pa yung mga gusto mong i-add dito? So, hoping if the stars align, yung mga chapters na hindi ko napasok, baka ipasok. So ito just good question. There's meron akong tinatawag na tawad chapter actually. So nag-cut off kami ng deadline, I think mga March 15 kasi gagawa ng cover, ita-typeset, dadalhin sa imprenta, 'di ba? Ipo-proofread, daming work. So by March 15 parang Wincy, stop. Kailangan na namin yung the rest of the team. It doesn't take one person to make a book kasi ang daming tao, 'di ba? Pati merchandisers, pati yung mga delivery trucks. Tapos sabi ko, wait, may naisip akong chapter na isa, pwede bang isama? So sabi ng editor ko, sige, you have 3 days. Kasi nalungkot ako na magpapaalam na ako kaila Pilar, kaila Rizal, kaila Dracula. Sabi ko, wait, may naisip akong chapter. That chapter, pwede naman tanggalin. Hindi kailangan ng novel. Magsusurvive pa rin yung novel kung tanggalin niya. Pero, when I added it, parang nagkaroon ng beating heart yung novel. Ang title nung chapter was The Orca. Ewan ko kung maalala niyo yun. Yung may whale na stranded dun sa dapitan. Tapos tinulak Tapos nila. yung daughter, oo. Oo, yung tinulak nila Rizal yung Yes. whale. O baka daw magbigay na Dami naman ng spoiler, sorry guys. Ayun. Cover So, your the ears. orca. So the orca almost did not make it. Pumasok siya doon, thank you. Pero there are 2 chapters that I was writing tapos hindi ko na sinama. One is called Gumamela. It's about the racehorse na ginamit ni Rizal against Dracula. Yung kabayo na hindi natatalo ever sa Santa Ana racetrack. So ang kwento nun, very sad story actually. Hindi natatalo yung horse na yon. May mga gangsters na binaril yung horse. Tapos yung pinsan ni Rizal, kinuha yung malapit nang mamatay na horse, dinala niya sa dapitan para hindi assassinate ng mga gangsters nga. Tapos inalagaan ni Rizal hanggang sa gumaling yung sugat niya. Tapos yun yung sinakyan niya na horse panlaban kay Dracula. Yun. So sabi ko, teka, dami ng mga bata rito na dinimonyo ni Dracula tapos may kabayo pa na Ayoko na. So sabi ko, sige, I'll save that for The other one was, I'm thinking of putting it in the 2nd or 3rd edition. Sa title called Bilen. This is a deleted scene na before the 3rd banquet ni Rizal, to meet up with Dracula, yun nahanap niya na si Pilar. Si Bilen goes to Rizal. Inamin niya kay Rizal na magpapakasal sila ni Bilen. sabi ng mga viewers, ang dami spoiler. Spoiler alert. Di ba guys, may 2nd edition. Yes. Hindi, hopefully guys. Okay, wait lang. Para hindi nyo naman sabihin na puro spoiler, magbabasa ako ng question sa chat box. Kasi interesting yung mga questions din dito. So sabi po ni Reg Pokemon. Hello sir, how do you feel about writing a similar style of story pero a different prominent Pinoy historical figure? So since naisulat nyo nga po si Dr. Jose Rizal, what if like katulad daw nila Gabriela Silang? Or would you prefer more adventures with Rizal? Yan. Ang gandang point niyan. Kasi, sa publishing, may tinatawag na rule of 3 na parang, kung nag-hit yung isang book, kailangan mo sundan ng 2. Or kung hindi sundan, prequel, di ba? Parang, I'm open to that idea and gusto rin ng Summit, of course. Pero, wala kasi ngayon 'di ba Harry Potter and Twilight, Hunger Games. Dapat yung character mo umuulit kasi ang hirap nung
As much as I love to explore the other Avengers or the other heroes, parang a lot of readers sort of fell in love with the Rizal here. So it's a business decision. I think I have to pursue Rizal pa rin. Pero yes, I am open to looking at other heroes din. Okay. Parang yung sinabi ni Sir Vinci, parang sagot na sa susunod kong tanong. Pero bago yung susunod kong tanong, may isa pa po kasing tanong sa chat box, sa comment section pala. Game. Si Sir Aaron Palso, last question na Sir Vinci. Paano ka nag-decide sa bigat ng language ni Indio and the Impaler? Some are saying na medyo mabigat siya. Ha. Pero mahirap ba siyang basahin? Like yung Hindi naman. mas nakaka-nosebleed? Hindi naman. Hindi Hindi naman. naman. Para lang kumbaga, paano ba siya i-describe? Minsan nga napapaisip ako, although wala pa naman masyadong nababasang classics, ganito ba yung mga wordings na tinutukoy pag classics yung binabasa mo? Oo. Hindi, actually, yung about the language, parang, of course, ang tinignan ko, since first person, siya di ba? First person perspective siya, si Rizal yung nagsasalita. So, dapat medyo malapit sa boses ni Rizal. Pero at the same time, diniscuss ko rin to dun sa editor ko, can we make it more modern, yung hindi masakit sa ulo basahin? And a lot of jokes, yun, comedy. Actually, yun ang weird. It's a comedy also. It's a horror comedy book. So, I wanted yung boses ni Rizal na very modern pero classic rin. So, hindi masakit sa mata basahin. Short sentences paired with long sentences. With a joke, with a reference, with a question. Pero, it's all, yung nag-focus talaga ako na sasabihin ba to ni Rizal or iisipin to ni Rizal. So, it was Rizal that dictated the language itself talaga, yung character ni Rizal. Or baka naging factor din na it's like spoiler ba to? Na parang, Go lang, di ba, go lang. he's writing a letter to a friend Blumentritt, na, yeah. oo. So, could be that din. Kaya, yung, Oo, kasi with the hindi siya language. hindi siya yung Rizal na parang nagbibigay ng speech, di ba? Parang ito, kausap niya yung best friend niya. Saka kasi, if you think about it, set siya sa 1893. So, ano ba dapat natin i-expect nung panahon na yun? Siyempre, ganun talaga sila magsalita. Diba? So, yun. So, ang aking, I think last question na to. Pero kung may questions pa kayo sa comment section, push nyo lang. Pero ito yung last question namin kay Sir Vinci. So, sabi ko nga kanina, parang nasagot na kanina, pero tatanong ko pa din. So, may plano ba na i-expand tong story or bibigyan ng part 2, part 3, and if ever kung sequel or adaptation, may mga characters ka ba na gustong bigyan ng story? Or for example, yung kanina, or story about kay Belen, ganyan. Parang nagre-request na. Ano na lang, guys? So, spoiler, abangan nyo na lang sa... Hindi, wala. Wala. Sorry, yes. The question was kung may sequel. Definitely may sequel siya kasi ano siya, what's this? Yun, may demand naman dun sa story, what happens next. Pero, of course, it's not gonna be Dracula. And also, I've sort of painted myself into a corner kasi after Indio and the Impaler, Rizal has 6 months to live na lang. Mamamatay na siya soon. So the next one is gonna be a prequel. Mas batang Rizal. And yung setting niya, before that, hindi na Sherlock Holmes, hindi na Dracula, hindi na fictional character yung susunod na book. It's Rizal, drum roll, in an Agatha Christie mystery. So Rizal will finally be the detective this time. So
If napanood nyo yung Knives Out sa Netflix, yung mga ganong setting. So, it's one location, tapos a cast of characters, tapos Rizal solving a murder in 24 hours. Ay, wow. So, younger. Naging Ay, Hercule grabe. Poirot. Oh, Hercules. Yes, Hercule Poirot. Okay. Hercule Poirot na Rizal. Tapos yun, dito natin makikita yung detective skills ni Rizal mismo. So, at least hindi na siya supernatural, hindi na rin siya out of the country. Dito siya. So, yung conceit ko, I'm just planning it pa lang. The conceit is, it's gonna be set during an eruption of Taal volcano. So it's a mix of a detective Grabe. story and a disaster movie. So, lilipat siya ng lugar sa Pilipinas. Pero hindi, younger siya nito. Younger. Parang mga 20s. Hindi pa siya mamamatay. So prequel. Kung connected ba siya sa... ibang bansa siya nito. Kakauwi niya lang from his studies. Nagbakasyon siya dito. Okay. Yun. So, Abang-abang. abangan sa 2030. Hindi naman. Ay. Hindi naman sa 2027 siguro or 2020. Oh. MIBF na ito. May PF na guys. Kita-kita tayo. MIBF ulit. Pupunta ka ba ngayon, Sir Wincy, sa MIBF ngayong year? Pumunta ba ako sa MIBF? I mean, ngayong Yes. year, kung pupunta ka. Yes, pupunta ako with Ginoong Kangkong and Other Stories. Yun yung... So, pwede namin dalhin yung mga copies namin. Oo naman. Okay. Dalhin nyo pero wag kayo magpapasign ha. Ay, Ano namin Ay. Sandali. Picture lang. Picture. Yay, amazing. Guys, thank you Thank you so much. Ang saya May ng questions pa kwentuhan. ba from the Go. audience? Do you have questions pa, guys? Before we wrap up this, ang saya ng episode. Episode? Oo. Sorry Oo kung nga, ang season daldal ko. 4. naman. Season 4, episode 4 of Books and Chicas. Yes. And we're so honored to have Sir Wincy with us to talk about the Indio and the Impaler. We had our book tour ng Book Chicas last year. Tama ba? November ba yes, yun? last year. I think it was around November. So, the group chat was very lively. Ang saya ng discussion with the members ng Book Chicas about this book. And I'm sure if you do pick up this one, ma-excite din kayo kasi ang daming adventures ni Rizal. It's like, ang daming stories within this. Ilang pages ba to? Parang 350 300. Around 300. 340. Oo. So, Kasama yung it's like, story. Oo, yeah, with the short story sa back. So, pasensya sa mga spoilers, guys. Medyo exciting lang. Parang it has to be shared kasi nakaka-excite. Correct. I-erase nyo lang. Mag-ano na lang muna kayo. Short-term memory. Doon na lang. Diba? So, do we have questions pa ba? May ano pa ba sa comment section? And again, thank you to our Book Chicas family for joining us and the Filipino Shelf family, si Jen, si Tita D, Ate D, Tita D na tuloy. Si Ate D, sila Bana, si Reg, and yung si Nathan and Aaron. Ayun, thank you guys for joining us. Ang saya ng discussion natin tonight. And again, siguro for me, I love this book. I gave this 5 stars because ang daming na-explore with regards to Filipino cultures and traditions. And of course, parang siya, for me, it's a feast of stories and heritage. So, ayun, go pick up this book. I highly recommend. Kayo guys, anything you want to add? Ano pa? I think Ayun. may Yes, kinoment Chard. si Sai. Oh, ay, andyan si Sai. Hi, Sai. Yes. Hi, Sai. Sabi niya, he's excited to reread Indio Hi, and the Sai. Impaler Mm. for Talk Bookish to Me because it's their book of the month this For June. June. Oh, nice. Amazing. Yun. Oh, si Bana din, sabi niya cover pa lang exciting na. Oh, yes, it's Correct. mas na-add yung excitement because also of the cover art by Sir Ian Santamaria. So, ang galing lang.
Grabe, super. Na-curious lang ako. Ay, tapos na magtatanong pa. Hindi, go lang, go lang. Kasi di ba ang ganda ng art? Binabasa ba ni Sir Ian yung buong book? Ganun. Na-curious lang Yes, ako. I think so. He did. Okay. Sinend namin sa kanya yung ano. Kasi si Sir Ian is not here in the Philippines. He's in Denmark. Yeah, binato namin yung ano, yung tsaka grabe yung batuhan namin diyan na ang daming ano, yung yan talaga yung napili namin kasi ang ganda nung ano nakabaliktad si Dracula, mukha siyang bat, 'di ba? Yes. Tapos yung Oh, laban true. yung laban ni Sir Ian diyan ay gusto niya na yung Indio raw nakatapat kay Dracula tapos yung Impaler nakatapat kay Rizal. Nung una parang hindi ba nakakalito yon? Tapos ay oo nga, yung kalaban nila yung ano yung nakatapat tapos Oo nga, no? since ano ba ba yung sa cover na yan? Ito magandang trivia about the cover. Yung cover nanalo siya ng ano 'di ba Akdang Pinoy Cover of the Year for 2020. Yes. Deserved. Oo. Yung trivia niyan, pinag-aralan talaga yung colors niyan and everything kasi yung team, yung art team, tsaka ako, editor, sinabi na lahat ng vampire books kadalasan black or red or blue. So sabi namin, since tropical gothic, what if gawa tayo ng vampire book na warm, kumbaga orange or tropical yung itsura. Tapos from there, ay oo nga game, let's do that. So kaya naging ganyan na kaya tumatalo na siya sa shelves na parang uy, vampire pero parang ang init sa mata, 'di ba? Parang warm colors. Hindi siya super dark. Oo. Yes. Dark. Kumbaga, gets mo rin na parang uy, Dracula in the Philippines, in the tropics. So itong mga sketches, Sir Wincy, ano to mga pinagpilian din for the Yes, cover? rejected yan. Hindi naman rejected, parang ang So, daming manalo lang talaga ito. Hindi, oo. Kumbaga, sinend yan lahat ni Sir Ian. Tapos sabi namin, anak ko, hirap pumili. Tapos, sabi nung kung gawin nating postcards nung art team. Amazing. Sabi nila, oo nga, kasi ang ganda, sayang ang gaganda rin eh. Tapos, sige, gawin na natin collector's item for the first edition. Tapos, I don't know kung sa second edition may ganyan pa. So, oo nga, maging collectible din. Si Sir Ian, sabi niya, sige, sa inyo na yan, gawin yung postcards. And yun, part of the draw din ng book is yung collectibles niya nga. Ang daming freebies sa Yes. loob, nakakatuwa. Ang galing na. Thank you, Super. Summit Books. Ito yung favorite ko. Summit Books in the pub. Yan yung second. Actually, that's the second one na we did not pick. I like it. Oh. O, diba? Gabi. So, yun. Wait. Let's check. One last time to check kung may comments pa from our audience. And again, thank you guys for joining us Si sa Ate ating G, may episode question tonight. siya. Oh, Okay. lalo ba? Ala, Is di ko there a makita. possibility of a graphic novel adaptation? Uy! Oo nga, no. Uy. Oh, excited. Yeah. Summit Books game. Actually yan, may mga Aging. to be honest, hindi naman marami, may mga lumapit na sa akin na mga gustong gamitin na source material yung Indio and the Impaler. Pero, yeah, pwedeng graphic novel. Someone from Summit, from the higher ups, proposed na play. Gawin siyang play. Ako, ang nakikita ko, kasi matagal gumawa ng graphic novel eh. I'm thinking of doing an audiobook na may sound effects, lahat good music, good actors. Yes. Kasi parang yung audio drama dito hindi pa hindi Oo. pa nagagawa eh. Pero we'll see, I'm looking for partners pa. And yun, marami pang mangyayari sa Indio and the Impaler, guys. So sana you can keep on sharing it and lend your Yes, books kung oo. kailangan kasi thank you to Summit and all the readers. Parang this book is gaining traction ngayon and laking pasalamat ko to you guys, to the readers. Deserve. Yes, Ay wow, deserved. salamat. So I wish more Filipinos would be able to read it Yes. and it Oo. gets a bigger audience sana.
Pero yun, thank you guys. I can't believe na a year later. Wala pa pala, sorry. Kasi September Hindi pa. siya Di release. pa. Less than a Mm. year, parang it's on the National Bookstore bestseller list na for 6 months. Parang, thanks to you guys, Yay. thanks to all the readers. Yun. Proudly Pinoy. Yes. Ano lang, before we end, there's a line that I'd like to read. Favorite ko to eh. Yung, Dr. Rizal, tremble before me, for I am Dracula, the Prince of Darkness. Then Rizal responds na, no, I told the vampire, tonight, let the world tremble upon the Indio, the Filipino. Oh, nakakakilabot. yes. Yung favorite line ko yun. So, you know guys, this is Thank Proudly you. Pinoy. So let's support Akdang Pinoy again. Sir Wincy Ong, Thank you, our guys. guest for tonight. Thank you so much, Thank Sir you, Wincy. Bukchika. And thank you, Wen and Chard. And Enjoy the everyone weekend. na nag-join sa atin tonight. Thank you, guys. Thank you. May ano ba kayo, Ba Wen? kayo? Wala. Si Sir Vinci. May announcement ba? Ayun, Oh, Sir Wincy, any events? Upcoming Sige, events? currently wala pang event pero The Indio and the Impaler will be out. It's out na pala. The Indio and the Impaler is available in National Bookstore, Fully Booked, Yes. Lazada, Orange App, Shopee, and mga book fairs wherever Summit is. Tapos soon to be announced, I will be conducting a fiction workshop in Makati. Go, Chard! Yes, to be announced sa May. And also abangan sa Manila International Book Festival. Hindi, earlier, baka July. Patapos na. Actually, tapos ko na. Ginagawa na yung layouts. Ginoong Kangkong and Other Stories under Summit Book. Wow. Ginigisa na. Ano na. Oh, Malapit nang ihain. So, I just got the almost finished cover for Ginoong Kangkong this afternoon. And wow, nakakatakot yung cover. Oh, interesting. Ayun na. So, Oh, di alam ba may na. pasabog na? Oo. Yun, support the next. Thank you, Sir Vinci. So hindi mo na si Oo. Rizal yung susunod na book. It's a short story collection. Ay. Thank you Looking guys. forward. Thank you Yeah. again. And Salamat. salamat to you, sir. everyone. Ang saya. Good night. Good night, guys. See you Thank you. next month. Ayun. Have a Thank you, great Sir long Vinci. weekend. Bye-bye! Thank you, Sir Vinci. Bye-bye.